Wala namang problema siguro sa sa pag-share ng AI video in support o sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Promotor ng fake news. Ito ang hirit ng Malacanang matapos i-share ni Senador Bato de la Rosa ang isang AI-generated video ng mga umano'y estudyante na tutol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Irresponsable raw ang ginawa ng Senator Judge. Pero wala naman daw nakikitang problema si VP Sara. Ng mga netizen ang share post ni Senator Bato de la Rosa ng isang AI-generated video kung saan umalma ang ilang estudyante sa impeachment ni VP Sara. Pero AI-generated man o hindi, naninindigan si de la Rosa na mahalaga ang mensahe na ngayon viral video na. Ang VP mismo, wala rin daw nakitang mali. Wala namang problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I were a social media I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. Sagot naman ng palasyo. Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. Tila promotor na rin daw ng fake news ang Duterte camp dahil sa ginawa ni De La Rosa at nang tanongin ng media tungkol sa mensahe ng viral video. Sino masabing legit at hindi legit na issue? Kung ito ay galing sa isang fake news or AI generated, so hindi tayo pwede magsabi na ito ay lehitimo o ilehitimo ang issue. Giit ng Malacanang, responsibilidad ng mga politiko ang anumang impormasyon na inilalabas nila sa publiko dahil ang mga ito ay totoo sa pandinig ng mga tao. Ito naman ang buong pahayag ni Sara kaugnay sa AI video na kinakalat ni Bato at ng kanyang kapatid na si Baste. Actually, hindi lang yung kaitan ko, no? Ang kumpanya na nagpapatakbo ng programs na anti-Sara Duterte online, anti-Duterte online, no? Meron pang mga ibang kumpanya na alam namin na ganun yung ginagawa nila at alam din namin na bayad sila. Kaya ako nagsasabi lagi, no, na yung ginagawa sa akin ay threats, harassment, and intended to disqualify me from the 2028 presidential elections. Kasi tulad niyan, tingnan nyo, noon may TRICOM ba ang tawag nun? Tawag ng hearing, Quancom, tapos may TRICOM for fake news and for fake news, yes. May TRICOM na for fake news. Pero kung makikita nyo, ang mga tinawag nila doon ay mga lehitimong owners ng Facebook account using their freedom of speech and expression. Mga lehitimong social media personalities na nagbibigay ng kanilang opinion na hindi naman bawal sa batas, pero nakakalungkot kasi yung kanilang opinion pro-Duterte, pro-Sara Duterte, at yun ang iniimbestigahan. Pero ang mga tulad nito, mga kumpanya na ang negosyo nila ay gumagamit ng mga program para sirain ang pangalan ng isang tao, ay hindi man lang kahit isang beses tinawag doon sa TRICOM na investigation ng House of Representatives. So yan, nagpapakita na itong lahat ay ano lang talaga, politika at harassment sa mga kalaban sa politika ng administrasyon. Hindi na yan ang galing sa amin, sir, ha?
Hindi na kami nagsasalita kung anong mga panggigipit ang ginagawa sa amin. Tumatahimik na lang kami, yung mga kaalyado namin, tumatahimik na lang. Yan talaga, tulad nung pag-amin ng mga congressman na may natanggap silang pera, kapalit ang signature, yung nilabas ng OpenAI na isang kumpanya na involved sa paninirang puri ng mga tao ay hindi galing sa amin, galing na sa universe. Para lang ipakita sa mga tao na kung anong ginagawa ng administrasyon. Puro politika, walang trabaho. At ngayon, gusto pang i-blame, no, sa akin ang bagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Any follow-up here? Do you intend to file cases against that company? Hindi naman. Sobrang napahiya na siya doon nung nilabas yun ng AI. I mean, nasaan na yung credibility mo as a service provider nung sinabi na ganyan yung negosyo mo. So, ano pang point na kasuhan ko siya? Nakakahiya na napahiya na siya doon sa nangyari. At nakita ng buong mundo yung kahihiyan na ginawa niya. Just speaking of AI, meron pong video ngayon na shinare daw si Senator Bato and si Vice Mayor Baste claiming na it's an artificial intelligence-generated AI in support of you. Your comment po doon sa nangyaring pag-share daw po ni umano ng AI-generated video? Wala namang problema siguro sa pag-share ng AI video in support o sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kumbaga, if I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. Panuorin at pakinggan ang balita na na-flag ng Facebook ang AI-generated video na ibinahagi ni Bato. Na-flag ng Facebook ang AI-generated video na ibinahagi ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung saan tinawag itong false information ng social media platform base sa pagsisiyasat ng kanilang third-party fact-checkers. Nauna nang sinabi ni Senator de la Rosa na hindi importante sa kanya kung AI-generated ang kanyang na-share na posts. Para sa kanya, mas mahalaga ang mismong mensahe nito at hindi ang messenger. Si Vice President Sara Duterte naman wala niyang masama kung mag-share ng isang AI video ng pagsuporta sa kanya basta't hindi naman ito pinagkakakitaan. Pero para sa Malacanang, hindi tama na manggaling sa opisyal ng pamahalaan ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon o fake news. Bunyog! Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog!